Brothers ang original manager mo. Si Kuya naman ang nag-handle sa akin. Tapos si Kuya Ipe si Ipe ang nag-a-assist sa akin na, wag mong gawin to. Of course, si Fernando Porel, sinabi niya, huwag akong gagamit ng sigarilyo kasi kumukuha ako ng timing, nangihiram ako ng acting sa sigarilyo. So these people are the one nag-a-advise sa akin. Pero sir, kung hindi kayo nagtagpunan lang na si Kuya Ipe, hindi nyo ipupulse mo mag-artista kahit na acting ba? Siguro. Kasi ang sa akin, ito siguro sana malaman ng lahat. Ang pag-aartista po, destiny yan eh. Ang dami kong gwapo dyan, dami kong maganda dyan. May naghubad na meron ng lahat. Halos nagpakamatay para maging artista. Pero pag talagang hindi ka para sa inyo, hindi para sa inyo. Talagang nalalaan mo sa Na-tiyempo lang siguro, nabigyan ako ng pagkakataon, inalagaan ko lang siguro. At minahal ko ng gusto kasi. So sir, pinabayaan mo na yung business mo dati? Hindi. Cleanhouse namin. Kasi nga, yung partner ko, pumunta rin ng Amerika, nag-migrate din. Ako, kung hindi ako nag-artista, siguro nasa Amerika ako ngayon nagtatrabaho. Kasi yung sister ko nandun na rin ngayon. Pero sir, no regrets? No regrets. Kasi, paano ba? Dito ka talaga dinala eh. At saka hindi, yung buhay ko siguro, hindi rin ganito compact or close to the Lord kung hindi ko nakita yung blessing. Kasi all in all, lagi ko sinasabi, hindi to it's a destiny na binigay ng Panginoon. Nagka-cancer ako at lahat, binalik pa rin ako. Kumbaga may mga iba nga talaga pag nag-stop, I stopped for about 8 years kasi nga nagkasakit ako. Tapos nung bumalik ako, nagtuloy-tuloy na naman ulit. COVID survivor ka rin? No, cancer. Pancreatic cancer 2014. I think I have an interview with one of good reporters like Julius Babaw. In-announce ko nga doon na I was given 6 months, stage 4, 2014. And then I tried an alternative medicine. Tapos Dr. Tan. And it sort of gave me the medicine to survive. So sa dami nang inabot niyo sa showbiz, meron ka pa bang gusto mag-achieve sa acting? Honestly, I get awards pero yung recognition from a small award-giving bodies. Pero siyempre, gusto ko magka-famas, gusto ko isa pa is gusto ko sana ma-uplift ang salary ng isang bida at kontrabida. Kasi ang bida, pagka binabayaran ng milyon, tapos fully paid pa. Ang kontrabida, babayaran nga sila not even close to half of that million. Kumbaga, siguro nakakuha lang ng milyon na nakilala kong kontrabida. And naging bida na Eddie Garcia. Ngayon, binibigyan ng milyon ang bida, ang kontrabida kasi dati silang bida na superstar. Tapos gagawin silang kontrabida. Milyon pa rin ang bayad. Pero kami na nag-umpisa sa kontrabida, cannot level to that salary. Hindi ko alam kung bakit. Sabi nila nakakalagari. Ngayon wala nang uso lagari. Lagari po is yung isang pelikula to another pelikula. Kaya sabi nila, hindi kayo lang pwede. Mayroon na kayong lagari dito sa kabilang production. Ngayon hindi na ho eh. Pagka isang movie ka lang, hindi ka na pwede lumagari. But, ang binabayaran milyon sa bida, tapos kami, it's even less than $500,000. Yung ganun. Sana, yun gusto ko sana makita at sana mabigyan pansin na sana yung meron din maging batas na bigyan din ng yung opportunity yung mga actors and comedians and stuntman or stunt directors. Mga ganun.